na niya. Ano wala? Quality, yung mga tao, yung corporate muna. Work with them. Hindi yung, RPP tayo sa barangay. O kayo na lang, monitor ko na lang. Dapat kasama ka. Hindi yung nandito ka, mag-Facebook. Sumama ka doon sa kanila. Suportahan mo sila. Ikaw mag-RPP. Ano, hindi yung, ano lang. Sige, hataw. Go. Dapat, hataw, dapat tayo, ganun. Ipakita mo, show the way. Do not just instruct them or direct them. Ganun ang leader. Alright? So work with them dapat harmoniously. Evaluate with them. Siyempre, pagkatapos ng activity, evaluate nyo. O, partner, kung yung activity natin. Ano ba yung mga medyo kulang? Kulang sa ng tarpaulin. Ay, medyo late na yung projector na ano. Ganun dapat, pinag-uusapan yung mga, para ma-improve pa yung mga next activities. O dapat, bago dumating yung apply natin, speaker natin, dapat prepare na lahat. O, bababa na lang sa kotse. Nag-evaluate dapat kayo. O kung mas event natin, naubos ba yung ticket? O may sobrang bang ticket? O may sobrang budget dito, tanong gamitin. Yung core group, mag-uusap kayo. Ano, every now and then, ito yung commitment to commitment. Ito yung mga tao talagang willing magipagkuyatan sa'yo. Ito yung core group mo. Willing mapagod. Diba? Willing mahirapan. Alright? And of course, celebrate with them. Alam mo na, puro trabaho lang. Siyempre, yung core group mo, di magpa-Singapore kayo. After ng successful activities nyo, maganda na achieve yung quota nyo. Siyempre, may quota din yung ano, di ba? Ito ang quota natin sa event natin, ganito, 300 participants. Di ba? Kapag na-achieve yun, punta tayo ng ano, kinala, pitsa ka mo. Di ba? Yes. So, sabay sa din. O, sagot ko. O, sasabi, sini tayo, ha, sagot ko. O, ngayon, ikaw naman, as downline, iba, nagsisimula ka, minsan tumiki ka. So, paano ka tumiki? Dahil tinulungan ka na-apply. Tapos, di ka man lang magpatikim ng chineke mo. Sir, ba? Ay, pag kayo tumicheke, what is pandesal and kape to your apply? What is baduya to your apply? Meron dito, tumicheke. Pag wala si apply, saka kukuha. Din alam. Yung grateful heart, diba? Magsisimula ang pag-assist pag may grateful heart ka, diba? So, ano? Diba? Meron yun. Kaya? O ito ano yun? Regular meetings. Sa core group, ang suggestion ko, at least once a week, ma-meeting. Once a week. Hindi once a month. Lalo na ngayon, aggressive tayo. Dapat ang group mo aggressive. Magsisimula sa inyo, full core group. Dapat pagkita nyo sa bawat leader ng core group, aggressive kayo. Dapat mag-meeting kayo, di ba? Every week, as soon as long as kaya. Para mag-brainstorming kayo. Hindi yung pag-usapan yung stop, ano, diba? Pag-usapan niyo yung plano. Anong sunod na step ng grupo natin? Anong gagawin natin ngayon? This coming February 29, March 1, hako tayo. Nag-uusapan. Di ba yung kwento ng mag-asawa na, ano yung kwento lang? Isang kwento ko? Mamaya. Regular meeting, dapat regular. Oy guys, regular ha. Dapat yung kasali sa call group, dapat palagi nag-attend. No excuses. Kayong, paano po yun? Parang patawag si apply, ikaw, dapat nandun ka. Drop everything. Ano? No excuses, drop everything. Meeting kayo eh. Diba? Once a week siguro maganda Monday. Tapos, pwede kayong gumamit ng opisina. Itong function room na ito. Ha?
basta once a week, one week ay kayo magpaalam. Huwag lang ngayon, huwag nyo lang mababangga yung schedule dito. Pag may 2 p.m., 3 p.m. schedule dito, automatic tapos kayo hindi, tapos i-end nyo yung meeting nyo. Kasi, hindi maapektan dapat ang branch operations. Alright? Tapos may mga ibang parameters din na kailangan sundin. Sa maggagamit ng function room na ito. Sa gusto gumamit nito, kausapin ako. Ang mga certain parameters na kailangan sundin para maganda, para mag-grow ang bawat team. Kasi kailangan gamitin mo itong, ano the sense of this office kung hindi mo ito gagamitin? Ginamit ito para tulungan ang bawat team, bawat individuals, bawat leader maglaki ang grupo nila. Alright? Kaya gamitin nyo ito. Pag wala ditong, dito kayo. Basta walang gumagamit. Paalam na kayo. Alright? Kasi darating ang time, grupo mo din yun. Darating ang time, grupo mo na din ang imi-meeting mo dito. Tama? Lalo na ngayon, inaatay ko na lang yung check eh. Diba? Mas malaki na yun. So, ganun dapat tayo ha. May regular meetings. Pwede kayo mag-meeting sa labas. Huwag lang dito. Diba? Tapos, kailangan ba regular meetings? Bakit? Kailangan ito mag-sustain yung energy kasi pag di ka lang umaga ng meeting, wala ka sa, nalos sa truck ka, nangihina ka, di-discourage ka, lagi kayong kalaban sa labas. O dapat palagi ka nag-attend ng meeting, especially training, para yung excitement mo masustain. Kasi parang cellphone yan. Para tanto, pang-text, pang-call, pang-picture, tama? So may power to. Pag nawala ng power, kailangan isaksak sa may power. Tama? Huwag mo isaksak sa walang power. Kasi pag nawala to ng power, nagiging useless to. Ganon din ang tao. Pag nawala ka sa yung, kumbaga, ito ang purpose nito, pang-calling. Tama? So hindi na siya nagagamit sa purpose niya. O ikaw din, pag nawawala ka ng excitement, hindi ka na excited palagi, malungkot ka lang kasi hindi ka na nag-meeting, palagi upset, o dami mong excuses, chances are, manghihina ka din. Kaya mas maganda, palagi kang present sa meeting nyo. Core group din kayo. 80% of success is showing up. Core group kayo, definitely, dapat pag may meeting, doon ka. Tama? Yes. Kasi, ayaw naman natin maging useless tayo. We have our own purpose here, sa Royal. Ano yung point ko? Yes. Kasi sa'yo kumukuha ng lakas ng table. Meron ka ng 10 downline, ikaw nangihina ka. Paano na sila? Lalo na ako. Dito na kumpisi yung pagiging, inisip ko yung mga tao eh. Kaya kahit may problema ako sa bahay, hindi dapat makita dito. Kasi leader ako. Hindi dapat madala yung problema ko, any problems, dito. Kasi leader ako. Kasi may downline ako na sarapan ko ngayon. Na gustong mabago din ang buhay. Diba? Normal yung, meron tayong when you go up, you go down. Siyempre, may problem ka, doon mo sa apply, mag-share. O sa mentor mo. Tama. Kung may positive ka, you go down. When you go up, you go down, you go down, you go up. Tama. So para, pag tuloy-tuloy ang excitement, tuloy-tuloy ang, pag excited ka pati, nagiging creative ka. Grabe talaga, anong lupit, anong susunod gagawin namin? Mapapaisip ka ng mga susunod gagawin mo, excited ka palagi. Tama. Saka, wala nung kita na, malungkot na nag-iisip na, ano kaya gagawin ko? Excited! Diba? Kasi pati, araw-araw dapat ito meron ka. Bakit? Ito ang unang pwedeng ihawa. Pagpasok mo pa lang dyan. Yes. Sa opisina. Pagpasok mo, bukas ka, doon ka na sa gilid. Kaya tayo, wala po siya apply. Pagpasok mo pa lang dyan, dapat sit up. Hi, partner! Welcome! Good morning! Have a nice day. Oh, you're looking good. You're looking beautiful. Alam mo yung 30 second rule? Oh, within first 30 second yung touch, greetings, dapat positive lumabas sa bibig mo.
Hindi ko kung sa ka Harvard ka. Tapos ka na. Yung pinagagawa mo, pimples mo, napupatak na. Diba? Dapat, first 30 seconds, positive lumabas sa bibig mo. O dyan, pagpasok mo sa, wait, Chief. Hi, Chief, good morning. Hi, ma'am, sir, good morning. Hi, wow. How are you? Wow, grabe ha. Kita ko sa Facebook, ako kaya. Kung grabe, check-in mo. Ano dapat, first 30 seconds. Kahit huwag lang dito, pati sa labas. Kasi doon ka makakawa ng excitement sa prospect mo. Wala naman sasama sa taong malungkot. Sumasama ang tao, sumasaya ang tao. Excited. Paano sumama sa yung prospect mo, malungkot ka? Diba? Eh dapat, pag regular meeting sa ka, kasi palagi kang updated. So pag ikaw updated ka, siyempre yung mga bagong updates, mas excited ka palagi. Diba? Sustain your energy. Ito, vital factors. Relationship is very important sa core group. Communication, shared vision, training program. Dapat meron ng apat na yan. Unahin natin relationship. Yan ang pundasyon ng grupo mo. Yung samahan nyo. Edification is everywhere. Dapat ginagawa mong pag-edify mo araw-araw. Every now and then, nag-edify ka. Ay, hindi, mas mataas siya sa ABC rule. ABC rule, gagawin mo lang siya for the sake of the rule. Pero ang edification, you trust, you love, you respect each other. You respect your upline. You love your upline. Naniniwala sa upline. At yung upline naniniwala sa downline. Dapat meron yan. Maintain mo dapat yung relationship yung bilang upline and downline. Yes, sa labas, kaibigan kayo. Pero pag sa opisina, upline, downline. Iwag gano'n. Mentor, mentee. Sa network, gano'n, pag sa, pero sa relationship, wag upline, downline. Mentor, mentee. Coach. Diba? So, do you trust your upline? Yes. Parang umina.